Wala kaming sariling lupa. Wala kaming sariling pag-aari. Wala kaming sariling sinasaka. Pero ang meron kami, sipag. Hanggat may pagkakataong mag-alaga, hanggat may pagkakataong magtanim, hanggat may pagkakataong magbungkal ng lupa, ay magbubungkal kami. Hindi namin ito kinakahiya. May naririnig man kami sa iba, amin na lang itong binabaliwala. Dahil pagdating naman ng anihan, pagdating ng makukuha mo na yung bunga ng iyong pinaghirapan, ay ngangan na lang silang lahat. Lahat ang naririnig mo noon, ay aanihin mo na lang na mas maganda pa ngayon. So yun mga katoks, tanim tayo at yan, may nakita pa nga kami, uod daw yan. Yan daw po ay kinakain ng iba. Ako po kasi hindi ko pa po natitikman yan mga katoks. Shoutout naman po sa mga tao na nakatikim na dyan. Comment down below kung masarap po yan at kung matamis-tamis. Yun po kasi ang sabi ng karamihan. Comment nyo naman dyan mga katoks upang malaman din natin kung ano ba talaga lasa niyan. Kung hindi ba yan nakakalason at kung walang masamang epekto sa katawan ng tao. Medyo mahaba yung lupang tataniman natin na yan. At syempre, tayo lang din naman ang gagawa niyan. Kaya medyo matagal-tagal din natin to natapos. Kulang isang linggo ko din to hinawan kasi medyo nagtagal din. Dahil hindi naman ito yung pinakatinututukan ko. Kumbaga, libangan lang po ito mga katoks. Yes po, naging libangan lang po namin pagtatanim ng mga halaman. Lalo na ngayon pag kami free time, yan po ang pinagkakaabalahan namin mag-asawa. At syempre, katuwang ang aming pinsan at aming mga magulang, katuwang din po namin silang bumubuhay dyan sa mga halaman po na yan. Yes po. Talong nga po pala mga katoks yung itinanim namin dyan. Dahil sa panahon na ito na tag-araw, palagay po namin maganda po ang aanihin ng mga talong. So itinanim ko po ito nitong nakaraang November 17 and November 19. And sunod-sunod po yun dahil di po natututukan ng diretsyo ang pagtatanim. Umabot po ng kulang 100 na puno ang naitanim po nating talong dyan. Naibili lang po natin to ng 3 pesos. Iba naman po 2 pesos at meron pa pong libre. At naitanim po natin to ng mabilisan lang katuwang po ang ating mga kasama sa bahay. So ayun mga katoks, pagkalipas ng ilang panahon at ilang buwan ay namulaklak na sila. At kalaunan, may mga unti-unti na din pong mga bunga. First time po namin magtanim ng talong na medyo marami dahil nagtatanim lang po ako dati ay sa school lang naman nung nag-aaral pa ako. Pero ngayon meron na kahit pa paanong pwedeng taniman ng mga halaman ay sinusulit na po natin. At yan po, mga panahon po na yan, dumalaga na po ang ating mga alagang talong. May mga bulaklak na po sila at ito po ang udyat. At senyalis na magkakaroon na po sila ng maraming bunga at mag-uumpisa paunti-unti, pakaunti-kaunti na maliliit. Kalaunan ay dadami din po yan mga katoks. So yan ang sinasabi ko nung umpisa pa lang na dapat huwag tayong maiyak kung magbubungkal tayo ng lupa. Tuloy-tuloy lang mga katoks dahil tayo rin namang makikinabang na sa bandang dulo. Dahil yung mga hirap at pagod na naranasin natin nung umpisa ay makakakaroon ng magandang resulta pagdating ng tamang oras at tamang panahon. Di rin naman biro ang pag-aalaman mga katoks dahil talaga na masakit sa balakang, masakit sa katawan, masakit sa kamay. Dahil nagbubungkal tayo ng lupa at kailangan natin ng extra effort at extra pagod. So ayan, nakita naman natin mga katoks sa magandang resulta sa ating pinaghirapan mula nung itinanim natin ang ating mga alagang talong. Kaya naman pag naisipan namin magluto at magprito ng talong at nagustuhan namin na magtorta ay meron po kaming automatic na makukuha. Meron na pong bunga ang ating mga talong. Bukod doon, meron po tayong mga manok na nangingitlog araw-araw katulad po ng Rhode Island, Black Astrolorp, Brahma, native chicken, Chinese chicken, at meron din po tayong Bob Brahma. So yun mga katoks, sa lahat po ng interested na umorder ng aming mga alagang hayop, just PM or comment down below kung anong gusto mo, kung chicks, RTL, breeder age o kahit ano pa yan mga katoks. Comment mo lang dyan at bibigyan kita ng magandang deal. So ayan nga mga katoks, ang laki ng talong po na yan. At pipitasin ko na nga po yan at diretso na po yan sa kawali dahil ngayon ay balak kong mag-ulam ng talong. Iba talaga ang lasa mga katoks ng walang halong chemical, walang kahit ano. Walang itinuturok, talaga napaka-fresh, napaka-organic talaga ng mga tanim natin dito mga katoks dahil hindi tayo gumagamit na kahit anong fertilizer na itinuturok sa kanila. Maliban lang po sa pataba na nabibili natin sa
agri-supply na ibinibigay natin katulad ng urea, 14, saka pamprotina. So pampatibay din ng bulaklak yun mga katoks na ginagamit din natin yan. So napakaganda po ng mga halaman natin mga katoks. Kaya sa susunod na video, i-videoan naman po natin kung paano natin i-harvest yung iba dahil meron naman pong maglalakihan at mahaba. So sa lahat po ng gusto ng mga video namin, please subscribe to our YouTube channel, click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload namin. Bukod doon, pasupport natin po ang Flores Craft Bouquet. Lagay ko na lang po yung link dyan sa comment section para po mapuntahan nyo ang Facebook page. So yun nga mga katoks, lagi natin tatandaan, kaunting sipag lang and trust the process.